Samantala, balikan natin si Undersecretary Nicolas Torre III, General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, hinggil pa rin sa pagbabantay sa transport strike at iba pang assistance sa mga stranded na pasahero. Yusek Torre, magandang tanghali po. Welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali rin, sir. Magandang tanghali sa inyong mga tagapakinig. Yusek, kumustahin po namin yung inyong pagbabantay sa ikinasang transport strike ngayong araw? Sa ngayon po ay okay naman ang kondisyon ng ating mga kalsada. Isang grupo na naman kasi ang sumali sa transport strike at hindi pa nga natin na di-deploy ang ating mga emergency dispatch vehicles kasi wala naman tayong nakakita na may mga taong na-stranded sa kalsada ngayon. Yusek, kung sakasakali po na madagdagan, nabanggit niyo po na isang grupo lang ang lumahok sa transport strike. Pero kung sakasakaling madagdagan po ito, ano-ano po yung mga inihanda ng MMDA para matulungan yung ating mga mananakay, yung ating mga commuter na maapektuhan itong transport strike? Nakahanda naman po, ready naman ho ang MMDA. Meron tayong mga standby ng mga sasakyan at together with the LGU ay meron ding iba pang standby na sasakyan, pati na rin iba pang mga agencies. So, meron lang tayong single dispatch system para orchestrated po at nakasynchronize ang aming mga dispatch sapagkat ayaw po naming mangyari na makipag-agawan kami sa mga taong hindi naman sumali sa transport strike. Now, with this being said po, itong single dispatch system, Yusek, ano po magiging schedule nito kung sakasakali? From morning hanggang hapon, tama po ba? Sir, medyo putol-putol pero ang pagkaintindi ko sa tanong nyo, kung paano ang dispatching, Opo. meron po tayong monitoring dito sa ating Emergency Operations Center sa MMDA Head Office. Nakikita po namin ang mga kalsada sa buong Metro Manila at nakikita rin namin ang volume ng mga tao at mga sasakyan. Kung kaya't magdi-dispatch lamang kami in accordance sa need kung merong mga masustranded dahil wala nang nagsiservisyo ng mga public utility vehicles. Okay. Yusek, sa ibang usapin naman po, binanggit din po ang pagsusulong ng active mobility. Paano po ninyo hinihikayat ang publiko na maglakad o magbisikleta at gaano po kahanda yung inyong mga pasilidad gaya dito sa mga bike lanes? Sa ngayon po, isinusulong namin ang active mobility ride a bike or walk to the office. At nung Martes nga aming inaugurate at ribbon cutting kami dito sa aming shower and toilet facility para sa end of trip ng mga magbabike at mag-work dito sa area ng Ortigas at lalong-lalo na siyempre sa mga empleyado ng MMDA. Okay. Gusto namin kasing i-promote ito sapagkat sa ngayon, kung nakaamba ang krisis nga, dapat maghanda tayo ng mga alternatibong paraan aside sa pag-encourage ng use of mass transport, pag-carpooling, at yung mga iba pang active mobility na paraan para ma-mitigate natin ang impact ng ina-expect na shortage most probably ng fuel. Okay. Yusek, dito po sa mga bike lanes, minsan po nadadaanan din dito ng mga nakasingle na mga motorsiklo. Paano po natin matitiyak na magiging prioridad dito na dumaan ay yung mga nakabisikleta? Lagi naman natin reiterate, ang bike lane ay para sa bisikleta at may NCAP po yan. Nag-NCAP po tayo, may mga notice of violation pong naipapadala sa mga taong dumadaan sa bike lanes. Kung kaya tin-encourage natin ang ating mga motorista, irespeto natin ang bike lanes. Okay. At para din po sa kaalaman ng ating mga manonood, ito pong paggamit ng digitalized traffic signal system at command center, paano po nito napapabilis yung pagtugon sa mga insidente ngayong may transport strike? Yung digitalized traffic system natin, traffic signaling system natin, ay nagiging intelligent traffic signals dahil nakikita natin din ito sa ating command center na a-adjust namin ang timing ng mga ilaw dyan sa ating mga kalsada. Depende na rin sa volume at behavior ng mga sasakyan na tao, pedestrian, dyan sa mga specific intersections. So, kung nakita namin na kailang tagalan o habaan ang pag-turn ng isang traffic signal sa area, ito ay nagagawa naman namin na adjust namin dito on the fly dito sa ating command center. Okay. Yusek, may tanong lang po din dito sa mga intersections na ito, no? Sakasakali po na may mga ambulansya
na kailangan tumawid at nahaharangan ng mga sasakyan nasa unahan dun sa intersection at sila ay dumiretso during red light. Can this be contested po pagka sa NCAP? Ang tinatanong nyo, yung NCAP po siya. Yung NCAP naman kasi, hindi naman yan makina lang ang nag-validate niyan. Pag ang AI ay makakuha ng violation sa NCAP camera based on the parameter set, yan ay binavalidate naman ng tao. Meron tayong mga empleyado rito, actually special sector sila, mga dispute natin ng mga kababayan, ang binigyan ng trabaho ng MMDA para maging first line na mag-validate ng ating mga NCAP violation na nakikita ng AI. Then kung ma-validate nila ito na ito ay hindi naman pala dapat hulihin dahil ambulansya na emergency, eh dinidisregard yun. Pero kung yan ay makita na pwedeng patawan talaga ng violation, edi yan ay babalidate nila pagkatapos i-approve ng isang officer pa. May isang level pa ng approval yan bago mai-print ang notice of violation at maipadala sa driver na concerned. Alright, that's good to hear. Yusek, ito naman po sa usapin ng kasalukuyang infrastructure projects sa daloy ng trapiko, meron po ba itong epekto? At paano po ninyo ito minamanage, pinamamahalaan o pinangangasiwaan kasabay ng transport strike? Pakiulit sir, anong aspeto yon? Naputol? Ito pong kasalukuyang infrastructure projects natin, sir. May epekto din po ba ito sa trapiko? At paano nyo po ito pinangangasiwaan kasabay ng transport strike? Anong project yun? Paulit? Napuputol talaga? Mahina? Infrastructure projects po. Yung mga road reblocking. Yusek? Pa-relay nga, yung sa studio, i-relay nyo nga ano yung Apo. sinasabi, anong project yun? Mga proyekto pong infrastruktura, pang-infrastruktura o yung sa mga kalsada na ginagawa natin, mga road repair works. Kung ito po ba ay... Yung mga infrastructure projects ng DPWH, yes. Yung infrastructure projects ng DPWH kasi, tuloy-tuloy naman yan. Primera dyan, yung construction ng mga panibagong bike lanes and improvement ng mga pedestrian walkways sa iba-ibang parte ng EDSA lalo na. Tapos mayroon din tayong project ng rehabilitation ng EDSA at meron din tayong mga iba pang mga infrastructure projects yan na ginagawa ng iba-ibang mga contractors natin gaya ng MRT7, yung iba pang mga subway project at iba pang mga infra nga ng DPWH. Lahat ng ito ay ginagawa in coordination with the MMDA sapagkat ang traffic assistance ay nire-render namin to ensure na kahit na may mga heavy equipment na ginagamit ang ating mga contractors at ang DPWH mismo ay hindi naman maka-apekto ng malala sa ating trapiko na makapag-inconvenience sa ating mga kababayan. So, laging in close coordination ang mga ginagawa ng DPWH at saka ng MMDA. Okay. Mensahe nyo na lang po, Yusek, sa publiko, lalo na sa mga commuter para sa mas maayos at ligtas na biyahe ngayong araw, lalo na yung mga nangangamba na wala silang masasakyan sakaling magpatuloy itong transport strike. Salamat sir sa pagkakataon binigay mo sa amin para mailabas ng MMDA ang aming mga programa. Sa ngayon po, ang flagship program natin ay ang MMDA Metro Base 136. Pag kayo ay nangailangan ng assistance ng MMDA, kayo ay nabangga, na-involved sa isang aksidente, kailangan nyo ng towing, kailangan nyo ng, ngayon, mas stranded kayo sa libreng sa ating mga emergency dispatch vehicle dahil hindi dumaan ang mga may prangkisang mga public vehicle sa inyong lugar, tawag lang po sa Metro Base 136. Ang service guarantee namin dyan ay 5 rings, sasagutin kayo ng isang human operator. At kung ang inyong insidente na inire-report ay kayo ay nabangga, ay habang kayo naghihintay ng ating traffic enforcer, dahil sila ay darating sa inyo sa loob ng 5 minuto, ang aming mga tao dito sa Metro Base, ang ating mga kasamahan dito sa Metro Base ay nagre-review ng mga CCTV para pagdating ng ating enforcer sa inyo, tatanungin na lang inyong Viber or ang inyong social media messaging platform
para ipadala na kaagad ang mga video clips at mga screenshot ng inyong aksidente para in 10 minutes ma-clear up na kayo sa kalsada, maalis na kayo sa carriageway at pwede na kayong mag-usap sa isang ligtas na lugar kung saan pwede mapag-usapan na ang mga detalye kung paano niyo maareglo anong inyong mga pagkasunduan ng mga parties involved diyan sa traffic accident na yan. So again sir, ang tawag lang dyan is Metrobase 136 sa inyong mga telepono. On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torres III. Maraming salamat din sir.